very important to us. Amen? So, bago tayo magsimula, ay kung may mga kilala po kayo, pwede pa po nating i-share ang ating link para makasali po sila. Amen? So, let us pray. Hallelujah. Father in heaven, once again, we thank you, Father. We thank you, Holy Spirit, for the joy, for the love and peace that you have given to each and everyone for us to gather here in SFC OFW to learn and to praise your holy name, and we ask your presence na ikaw po, O God, ang magbigay ng knowledge and wisdom na ibabahagi po namin sa salita mo, at ikaw po, O Lord, kung ano man po, O Lord, ang kakulangan, ano man po, Lord, ang hindi ko masabi, ay ikaw rin po, O Lord, ang magpuno na magbigay ng kalinuwagan at kaunawaan po sa kanila puso, in the almighty name of Jesus. Kaya Lord, itinataas ko po na ikaw po, O Lord, ang manguna sa aming lahat, O God, and let it be, O God, na ikaw ang ihanda mo po yung puso at sa isip po namin na makareceive ng inyong salita, and the almighty name of Jesus, at patuloy na i-bless mo po, O Lord, ang bawat isa, at magpatuloy po kami na maglingkod in the almighty name of Jesus. So ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus, in Jesus name. Amen. So ayan, praise the Lord. So ito nga ang actually is yung topic po natin is tungkol sa evangelism. Amen. So lahat po tayo dito ay mananampalataya na po. Alam ko po lahat po tayo is mananampalataya, and all of us is leaders na po, and talagang surprise po ito sa atin. Amen. Kasi marami po sa atin talaga na nag-i-evangelize pero hanggang doon lang po tayo. Pero ngayon is tuturuan po tayo kung paano pa po tayo mag-deeper, mag-evangelize sa salita ng Panginoon. Amen. So lahat po tayo gusto po nating mag-evangelize. So sabi niya dito, so evangelism is to announce the good news of God. So ang pag-i-evangelize daw is to announce the good news of God. Amen. So yung pag-i-evangelize daw po natin is yung pagbabahagi ng kabutihan na ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Amen. So it is a joy every believer to share the gospel. Amen. So ito po yung kagalakan po natin na every believer, every people who receive Jesus Christ as their Lord and Savior, it is their joy to share the gospel. Amen. So the message, amen. So the message is about Jesus Christ. It is about the life, death, and burial of Jesus Christ. So ito po yung gospel. Amen? So I hope na alam po natin ito, dahil ako din noon ay hindi ko din po alam kung ano ba yung gospel. Ang alam ko lang po is yung nababasa natin sa book of Matthew, Luke, John, and Mark. Pero yung meaning po pala ng gospel is about the life, death, and burial and resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? So yun po yung gospel. Yun po yung message ng gospel. So pag mag-evangelize pala tayo, ang main goal po natin ay ang mga tao ay magkaroon ng submissive to the Lordship of Christ. Amen? So ito po yung pag-goal po natin sa pag-i-evangelize is yung mga tao ay magkaroon na magiging submissive po sila, committed po sila, magiging dedicated po sila sa pagka-Lordship sa Panginoon, at sakupin ang iba't ibang bansa for them to be disciple of Jesus Christ. Amen? So hindi lang po yung pagbabahagi ng gospel ang pag-i-evangelize, kundi yung mga tao ay magkaroon po sila ng submissive heart, committed heart, to totally surrender po sila at magiging
disciple po sila ng ating Panginoong Hesukristo at, kahit saan po sila naroroon ay puwedeng-puwede po nila ibahagi ang salita ng Panginoon. Puwedeng-puwede ibahagi po yung gospel, yung life, death, burial, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? So yun po yung sabi dito, so hindi lang para ma-save ang mga tao, pero maging disipulo sila ng Panginoon. Amen? So, yun po yung goal ng pag-i-evangelize pala, hindi lang po sila maligtas, kundi yung pinaka-main goal is magiging disipulo po sila ng ating Panginoong Hesukristo. Di po ba? Yun po yung ah, sinabi ng Panginoon po sa atin to go and make disciple. At yun nga po yung pag-i-evangelize, 'di ba? So hindi lang po patanggapin sila na si Jesus Christ ay tagapagligtas, pero hindi po doon natatapos ang pag-i-evangelize kundi tuloy-tuloy po yung pag-share ng salita ng Panginoon hanggang sa maranasan po nila at, maging tagasunod po sila sa Panginoong Hesukristo kagaya ng pagte-testify ni Sister Maricel po kanina, yung, talagang yung mga anak po niya, yung mga, sinisharean po niya ng gospel ay talagang nakikitaan po sila ng pagbabago, nakikitaan po sila talaga na may ginagawa ang Panginoon, nararanasan po nila yung pagkapanginoon ng Panginoon sa kanilang buhay, 'di po ba? Kaya hindi yung hindi kaya hindi lang kaya ang pag-i-evangelize ay hindi po yung, napatanggap mo po sila and, nothing happen kundi tuloy-tuloy po yung pag-i-evangelize po natin sa kanila hanggang sa maging sila po ay tagasunod at maging maranasan po talaga nila yung pagka-Panginoon ng Panginoong Hesukristo sa kanilang buhay. Amen? 'Di po ba? Kayo po ba noong pinatanggap tayo na si Jesus Christ ay Panginoong sa ating buhay, 'di ba? Hindi po tayo agad-agad sumunod, kundi marami pong process na nangyayari. Sometimes dini-disobey pa po natin, sometimes hindi po natin pinapansin. Although kahit alam po natin na ang Panginoong Hesukristo ay naipako, namatay sa cross, pero hindi po natin naunawaan kung ano yung meaning noon. Kaya hindi hindi kaya yun yung sinasabi niya po dito na yung pag-i-evangelize po natin ay talagang hanggang sa maunawaan po nila kung bakit naipako ang Panginoong Hesukristo at sila po ay sumunod. 'Di po ba? Gano'n din po tayo noon nung pinatanggap po tayo ay hindi talaga tayo sumunod agad-agad, pero dahil sa pagpe-pray po nila, pag-aaruga po nila sa atin ay hanggang naunawaan po natin kung ano po yung gospel. Amen? So gano'n din po ako kasi kahit paulit-ulit na napatanggap po ako before, hindi ko pa rin naunawaan yung salita ng Panginoon, hindi ko naunawaan kung ano yung gospel, yung life, death, burial and resurrection ng Panginoon hanggang sa paulit-ulit na napapakinggan ko, paulit-ulit na bumabalik po tayo sa church, pakikinig ng salita ng Panginoon is na-realize po natin na ito pala yung ginawa ng Panginoon, na napakahalaga po pala yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Kaya yun po yung ini-emphasize po dito na yung pag-i-evangelize ay hindi lang po yung patanggapin ang isang tao, kundi tuloy-tuloy po yan hanggang sa maranasan po nila at maunawaan yung pagkamatay ng Panginoon at, magiging tagasunod po sila sa Panginoon. Amen? So hindi hindi enough yung pinagpe-pray lang po tayo about sa salvation prayer, sometimes may mga ritual pa na ginagawa po sa atin, pinagpapadamit-damit po tayo ng mga puti para pero, ah, para para maligtas daw po tayo, pero yung katibayan na tayo po ay ligtas is may nababago po sa ating buhay. Kaya kailangan din po natin subaybayan, alagaan yung mga po natin
ng salita ng Panginoon, 'di po ba? So 'yun. So 'yun amen. So 'yun. Na hanggang sa maintindihan po nila na kung bakit namatay ang Panginoon at nabuhay muli. Dahil sa ating mga kasalanan or dahil sa kanilang sa kasalanan. Kaya no, that truly without Jesus Christ sa ating buhay is wala po tayong kayang gawin. Amen? Yeah, amen. So sometimes kung na-realize po natin yung ginawa ng Panginoon sa ating buhay is doon na natin nafi-feel yung hiyang-hiya po tayo sa ating mga sarili na akala po natin nung una pride po tayo sa ating mga ginagawa, pero kasalanan pala po yun sa Panginoon. So now, na alam po natin yung mga pinagagawa po natin before is nahihiya po tayo, pero dahil sa biyaya ng Panginoon, nababago po tayo and tayo na po ay napapahumble at sinusurrender na po natin yung buhay po natin na patuloy at pagsilbihan ang Panginoon. Kaya nga nandito po tayo para magpakinig, makipag-fellowship dahil ito na po yung ah, transformation na naggawa dahil sa pag-i-evangelize ng mga tao para sa atin, 'di po ba? So kaya ngayon hindi na po tayo napipilitan na mag-attend, hindi na po tayo, "Oh, halika na dito." Hindi na tayo napipilitan kung sino ang magle-lead ng praise and worship, pero kapag tinawag ka is ginagawa mo na ito para sa Panginoon, hindi ka na pinipilitan, hindi ka na pinipilit or hindi ka tinulak, kundi kusa mo na pong ginagawa para purihin ang Panginoon, 'di po ba? Kaya sabi niya dito sa na nagpapatuloy ayun, sabi niya yung mga taong naranasan yung gospel is nagpapatuloy pagsilbihan ang Panginoon kahit anong problema, they still continue to serve and proclaim the word of God. Amen. So ito po yung hallelujah, ito po yung nakikitaan sa mga taong naranasan yung gospel. Amen? Amen? So naway ganun din po tayo na kahit ano yung problema, but we still continue to serve and proclaim the word of God. Yan, sinabi ni Pedro dito sa 2 Peter 1:10-11, sabi na dito, mga kapatid, magsigasig kayo at mapatunayan na kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Amen? So sabi niya dito, kung naranasan po natin ang gospel, magiging masigasag po tayo at mapatunayan na tayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Amen? Kung ganito ang gagawin niya, hindi kayo matitisod. Amen? Kung ito daw po yung gagawin po natin, ay hindi po tayo matitisod. Totoo po yun, no? Kung tayo po ay nagfo-focus sa gawain ng Panginoon, hallelujah, kahit ano po talaga yung problema, pero pag tayo po ay nagsisigasig na tayo po ay nasa gawain ng Panginoon is hindi po tayo matitisod kahit ano yung distraction, ano yung pagod po natin sa mga ginagawa po natin, but if we know that we are doing this because of our Lord Jesus Christ, is hindi po tayo natitisod or hindi po tayo napapagod, kundi nagiging masigasig po tayo dahil ayun nga, alam na natin kung ano yung ginawa ng Panginoon, na namatay po siya, death, burial, and resurrection. Amen? So yung pagkamatay ng Panginoon, hindi lang po siya namatay, alam po natin, naunawaan po natin yung talagang hirap na ginawa ng Panginoon, na dinurahan po siya, intentionally po talaga na sinasaktan po siya. So hindi niya deserve yun. So doon po tayo humuhugot ng lakas kung tayo po ay may mga problema. So yun po yung ini-emphasize po dito, na naunawaan po natin iyon. Kaya kahit may problema din po tayo sa pagsaserve, pagpupuri sa Panginoon, is patuloy pa rin na nagiging masigasig po tayo dahil naunawaan po natin yung gospel. Amen po ba? So
Amen. So ganitong paraan kayo'y maluwag na papasukin sa walang hanggang kaharian ng ating Panginoon. Amen. At tagapagligtas na si Jesus Christ. Amen. So kapag po amen. So ayan. So ito po yung sinabi ng Panginoon na tayo po ay maluwag na papapasukin sa kaharian ng ating Panginoon kung tayo po ay laging nagsisigasig kahit maraming problema po sa atin. Amen? So, ito po yung sinasabi po ni Tito na kapag tayo po ay nagtatagumpay sa ating ginagawa na pag-i-evangelize, ay mas masigasig pa po tayo. Amen? Mas pagbutihan pa po natin na paglingkuran ang Panginoon, hindi po natin i-abuse yung pagtatagumpay po natin, yung pagmamahal ng Panginoon at magiging mahina na tayo. Amen. Magiging mahina na tayo or magiging disobey na po tayo. Kundi yung excuse na po natin ay di bali, mahal naman po tayo ng Panginoon kaya okay lang na dito muna tayo, magsaya-saya muna po tayo. Pero sinasabi dito na 2 Peter na kung tayo po ay nagtatagumpay, kung tayo po ay pinagkakalooban ng Panginoon na tagumpay is magiging masigasig pa po tayo, magiging matalino pa po tayo. Try even more, harder to learn more. And yung ibang translation is yung diligent, to be a diligent, so that you will experience permanent what God's call upon you. Amen? So kung tayo po ay nagiging masigasig, mas ipaparamdam pa po ng Panginoon kung ano yung napakagandang permanent na pagkatawag po natin sa Panginoon. Amen? And you will never abandon in faith. So sabi niya dito, and you will never abandon in faith. You will be given full right to enter the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen? So yun po yung reward po natin kung tayo po ay nagiging masigasig, magiging matalino po tayo sa pag-i-evangelize. Hindi po natin ipinagmamayabang yung marami po tayong pinatanggap or marami po tayong pinagpipray or marami po tayong pinagpipray tapos nahi-heal po sila, but the more na tayo po ay magiging masigasig dahil the more na tayo po ay magiging masigasig is nai-experience po natin yung pagkatawag ng Panginoon sa atin permanently. Okay, so yun. So let us do more to proclaim that Jesus is Lord and Savior. So hindi lang siya, amen? So hindi lang siya patanggapin, kundi iparanas po natin yung paghahari ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Amen? So yun po yung goal. Amen? So yung goal po natin sa pag-i-evangelize is yung pagharian po sila ng Panginoon. Amen? Hindi lang po kaligtasan, kundi yung pagharian po sila ng Panginoon at pati yung desisyon po nila na gagawin po nila ay talagang may surrender at may submission sa Panginoon. Yun po yung goal po natin sa pag-i-evangelize, yung sakupin po talaga sila ng Panginoon. Amen? So dahil ang gusto ng Panginoon, lahat tayo ay maging tagasunod at magpuri at sumamba sa Kanya. Amen? So if we share the gospel, huwag titigil hanggang sa maliwanag sa kanila ang pagkamakadiyos ng Panginoon. Amen? So ito po yung sinasabi ko na huwag po tayong titigil. Example na po dito si Sister Maricel. Amen? Nagiging loyal po siya sa pagsunod sa Panginoon. Hallelujah, 7 years. Hallelujah, gumagalaw pa rin ang SFC. Amen? Hindi po tayo titigil hanggang sa maliwanag sa kanila ang pagkamakadiyos ng Diyos sa kanilang buhay. Amen? Hanggang sa nakikita natin sa kanila na may nangyayaring growth at transformation. Hallelujah. Dahil na hindi mo na sila, amen, yung sinabi ko kanina, hindi mo na sila pipilitin mag-lead ng prayer, mag-serve, kundi kusa nilang
gagawin ito para sa Panginoon. Amen? Kagaya din ng pinagpipray ni Sister Amelia, there will be a time na yung mga anak niya, hallelujah, kusa na po silang magpipray, kusa na po silang magsuserve sa Panginoon dahil din po sa pananatili ni Sister Amelia sa Panginoon. Di po ba? Hallelujah, nothing is impossible with God. Didiringgin po niya ang ating mga panalangin. Amen? Amen? Diba? Ganon din po tayo. Wala pong pumilit po sa atin. Wala pong nung una, pinipilit po tayo dahil hindi pa po natin alam kung paano tayo magsimula, awitin ang Panginoon, paano tayo magsimula, manalangin, pinipilit pa po tayo, pinupos pa po tayo, and that is the part of their pag-i-evangelize po sa atin. Sometimes, pinipilit pa tayo para papasukin sa link kung online man yan, no? Pinipilit pa po tayo, lagi po sila nag-share ng link para tayo po ay pasok, but that is the part of their pag-i-evangelize po sa atin. Kaya nga magiging grateful din po tayo sa mga nag-evangelize po sa atin, nag-share ng gospel po sa atin na hindi po na ginamit po sila ng Panginoon, hindi po sila sumuko para sa atin, para pumasok po tayo sa link na ito, at hindi lang sa link ang kanilang ini-invite, sinishare po sa atin, kundi yung salita ng Panginoon, at higit pa doon, yung reward po natin, kundi makakapasok po tayo sa buhay na walang hanggan. Kaya grabe po talaga. Grabe po talaga yung appreciation po talaga sa mga ginagawa din ng mga pastor, leaders, yung mga nag-i-evangelize, yung mga believers na talagang ginagawa po nila yung pag-i-evangelize is sobrang na-appreciate ko po yung ginagawa po nila, na hindi po talaga sila tumitigil hanggang sa maranasan po talaga ng mga tao kung ano ang ginawa ng Panginoon. So I hope na ganun din po tayo. Sometimes ako din, I don't deny. Sometimes sumusoko din po ako, pero dahil nga sa mga salita, dahil sa pakikinig po natin, ay nare-refresh po tayo kasi nandito pa tayo sa mundong ito. Sometimes tayo po ay nanghihina, and sometimes we are disappointed, sometimes we want to give up, but because may kailangan po tayong gawin is kung tayo po ay nakikinig ng salita ng Panginoon is nare-refresh po tayo and nare-remind po tayo na magpatuloy. Amen? Magpatuloy na maglingkod at magpatuloy na mag-proclaim ng salita ng Panginoon. Dahil yung reward po natin is yung papapasukin po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen. So praise the Lord sa mga buhay ng bawat isa na hindi po sila nag-give up to share the gospel. Amen. So yon. Amen. So sabi niya dito, ano ba ang ginagawa niyo to share the gospel, sharing, amen? So ano ba yung mga ginagawa po natin? Akala po natin may mga simple lang pero powerful po pala. So nasulat po dito, sabi niya dito, sharing the gospel, isa na po dito yung testimony. Kaya sometimes nagbibigay po tayo ng testimony dahil alam po natin na yung testimony, ito po ay isang karanasan na hindi mo masasabi na ito po ay lie, maliban lang kung tayo po ay nagsisinungaling. But yung testimony po talaga po natin ay isa po ito na patunay na naranasan po natin yung mabuti ng Panginoon. Amen? So sa dito yung sharing of the word of God, praising the Lord, worshiping Him, yung pagsulat po natin, pagiging panalangin, yung nananalangin po tayo, and many more. Amen? Yung pakikipag-gather po natin. So yun po yung mga yung mga basic na ginagawa po natin to share the gospel. Amen? So, sabi niya dito, teaching how we share the gospel. Amen? So, ito daw po yung teaching, how we share the
gospel. So number 1, it is incarnational. So yung pag-i-evangelize daw, it is incarnational. So meaning tumutukoy sa ginawa ng Diyos. So incarnational daw yung pag-share ng salita ng Panginoon. So meaning na ito, tumutukoy po ito sa ginawa ng Diyos, na siya po ay Diyos at hindi lang po siya Diyos, kundi siya po ay maibigin. So nagkatawang tao. Amen. At tinutukoy po niya sa John 1:1. So sabi niya doon na in the beginning the word already existed. The word was God and the word was God. Sa Tagalog, ng pasimula, siya ay salita pero hindi lang siya nanatiling salita, nagkatawang tao, nag-incarnate. So yan. So yun, yung sinasabi niya doon niya ang pag-share ng salita ng Panginoon, emphasize po dito na incarnational daw, hindi lang salita pero nagiging action, nagiging totoo yung salita. Kaya nagiging yung sinabi niya dito na yung Diyos ay salita at ini-emphasize na dito sa John 1 verse 14 na ang Panginoon, yung salita nagkatawang tao. So ito po yung best model ng gospel, incarnational, na hindi lang siya salita, hindi lang siya naging tao, kundi Diyos siya, kagaya din ng sinabi ng Diyos na, amen, so kagaya din ng sinabi ng Diyos na mahal niya tayo, amen, so hindi lang sinabi ng Panginoon na mahal po niya tayo, kundi ginawa niyang action, amen, so yun po yung best model ng gospel, na hindi lang nagiging salita, kundi naging action, nagiging totoo at nagkatawang tao ang Panginoon. Amen? So Jesus, yung Panginoong Jesus, kaya sinabi niya sa John 1:14 na nanirahan sa piling namin. Amen? So ito po yung pagpapatutuo na ang pag-i-evangelize po natin ay na nagiging totoo, may action na nangyayari. So ibig sabihin na ramdam po natin, na-experience po natin na ang pagmamahal ng Panginoon ang pagmamahal ng Panginoon ay nagiging action sa pamamagitan ng pagkatawang tao ni Jesus Christ. Amen? Lalong-lalo na yung pagkapako po niya. So it is an action na may nangyayari. So yun. So yun din po yung nangyayari po sa atin, that I hope na we feel it through the Holy Spirit. So sabi, ganyan din yung pag-i-evangelize po natin. Amen? So incarnational. So sabi na dito, hindi mo lang sinasabi yung pag-ibig ng Diyos at yung pagkamatay ni Jesus Christ sa cross ng Kalbaryo, kundi ipaparanas mo sa kanila hanggang sa maunawaan po nila at ma-experience po nila yung pag-ibig na ipinaranas ng Panginoon sa atin. Amen? So yun po yung sinabi niya dito, na iparanas po natin yung ginawa ng Panginoon, na hindi lang sa salita, kundi talagang iparanas po natin at maunawaan po nila yung pagkamatay ng Panginoon sa kanila. Amen? Dahil sa ating mga kasalanan. Amen? So sabi niya, now, madali bang mag-evangelize? Hindi. Sabi niya dito, hindi. It take time. Kaya pala sabi ni Pedro na magiging masigasig at mapatunayan. Amen? Kaya sabi na Pedro na hindi po tayo magiging pabanjing-banjing, kundi magiging masigasig po tayo sa pag-share ng salita ng salita ng Panginoon. So magiging patient po tayo hanggang sa maranasan po nila yung mag-incarnate yung ginawa ng Panginoon sa kanila. Amen. So number 2, it is earthward evangelism. Amen. So it is earthward, dito sa mundo. Dito tayo sa mundo mag-i-evangelize, hindi na po doon sa langit, kundi dito sa mundong ito. Ibig sabihin, earthward evangelism, hindi lang pang heaven evangelism, hindi lang yung
nakasanayan po natin na tanggapin mo si Jesus Christ na tagapagligtas, mapupunta ka sa langit. Amen? 'Di ba kadalasan yung ganito yung sinasabi po natin na parang madaling ganun-ganun na lang. Pero sabi na sa Matthew 4:23-25, ang pag-i-evangelize ay may kasamang pagtuturo at pangangaral. Hallelujah. Hindi lang patanggapin sila kundi hanggang sa maranasan. Paulit-ulit na, no? Yun nila ang pag-ibig ng Diyos and they will set free into the darkness. Amen? Magiging set free po sila sa darkness, sa any kind of sicknesses, illnesses. Kaya huwag po nating ipagmayabang kung talagang madami po talagang pinatanggap po tayo or huwag po nating ipagmayabang kung may mga nahi-heal sa pag-share natin sa salita ng Panginoon, kundi ito po yung ginagawa ng Panginoon. Ito po yung nararanasan po nila dahil sa pag-ibig ng Diyos at ganun po ang at kaya dahil sa pag-share na tayo natin ng salita ng Panginoon at nararanasan po nila yun, doon po sila mai-encourage na kilalanin pa ang Panginoon. Amen? Doon po sila mai-empower, mapapalakas na mas magiging magutom pa po sila sa pagkilala ng Panginoon. Amen? So hindi lang po magiging heaven agad-agad yung pag-i-evangelize po natin, kundi dito sa mundong ito na tanggapin ang Panginoong Hesukristo at turuan po sila, pangaralin po sila sa salita ng Panginoon hanggang sa makita po nila na sila po ay nakalaya sa kadiliman at kung anuman po yung sakit po nila. Amen? Kaya sabi niya sa kagaya ng dito sa verse 25 na sinabi dito na dahil nakita nila na maraming napagaling, maraming sumunod sa kanya mula sa Galilee, Decapolis, Jerusalem, Judea at maging sa ibayo ng Jordan. Amen? Dahil sa mga maraming napagaling is talagang marami po talagang may encourage, may empower na ang kailangan po nila ay ang Panginoong Hesukristo. Kaya tayo din kung ano ang ministry na sinimulan ng Panginoong Hesukristo, it will continue kagaya nga niya. It will continue na hallelujah, may tao. Praise the Lord. Wait lang po. Amen. Praise the Lord. Sorry po. Hallelujah. Praise the Lord. So, ayan, nagpapatuloy po tayo. So, hindi lang po tayo magiging so sa pagpapatuloy po natin is marami pong nai-encourage, nai-empower na hanapin ang Panginoon. Amen, di po ba? Kaya sabi niya dito na yung sabi ng Panginoon, yung namatay po siya, yung
dahil sa kanyang pagre-resurrect, sabi niya na, I will ask the Father and He will give you another helper who will stay with you forever. He is the Holy Spirit who will reveal the truth of God, yung makikita po natin sa John 14:16 to 17. Kaya hindi kagaya noon na kailangan na si Panginoong Hesukristo lang mapupuntahan po nila at makilala po nila ang kabutihan ng Panginoon, pero dahil sa banal na espiritu ay nananahan po sa atin, ito po yung regalo ng Panginoon po sa atin, ay kahit saan po tayo ay pwede po tayong mag-share ng salita ng Panginoon, and marami pong makakakilala ng salita ng Panginoon, marami pong mapapagaling because of the Holy Spirit. Hallelujah. Meron na. Amen. So yun. So bilisin po natin. So sabi na dito, number 3, it is about lordship. Yung lordship. So makikita po natin yung pagbabago po talaga sa kanila dahil sa Panginoong Hesukristo. At ito po yung makikita po natin sa 2 Corinthians 5:17. Hello. So yung sabi nito, ang laging na-emphasize yung pagka-makadiyos ng Panginoon ay hindi lang yung nawawalan po tayo ng essence sa pakikipagrelasyon sa Panginoon, kundi ito po ay mas nalalapit po tayo sa pakikipagrelasyon sa Panginoon. May nagkakaroon po tayo ng interest para makilala pa po ang salita ng Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng interest para makinig pa sa salita ng Panginoon dahil sa bagong buhay na ipinagkaloob ng Panginoong Hesukristo sa atin, yung 2 Corinthians 5:17, yung transformation, the old has gone, the new has come, yung sinasabi po niya doon. Kaya yung pag-i-evangelize, pag-share ng salita ng Panginoon is talagang may mangyayaring pagbabago sa buhay ng bawat isa. Amen? So, yun. So, amen? Kaya hindi lang po tayo hindi talaga, yung pag-i-evangelize po talaga is hindi po tayo, tuloy-tuloy po yan. Hindi po yan nag-i-stop, kundi tuloy-tuloy po yan hanggang sa pagbalik ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi dito, kung gusto nating sumunod sa Panginoong Hesukristo, count the cross, never give up. Amen? Count the cross, never give up everything. Amen? So sabi sa Luke 14:33, sabi niya dito na he does not give up everything. He cannot be disciple. Amen? So, he cannot give up everything. He cannot be my disciple. So, kung hindi po natin sinusurrender ang everything po sa Panginoon, we cannot be a disciple to Jesus Christ. Di po ba? Amen? So, hindi po tayo magiging disciple ng Panginoon kung hindi po natin give up lahat-lahat ang mayroon po tayo sa Panginoon. But yung pagtanggap po natin sa gospel is may totoong transformation, may nag-give up po tayo, nagso-surrender po tayo sa Panginoon, in that we become a disciple of Jesus Christ, na ginagawa na po natin yung ginawa ng Panginoon. Amen? So, yun po yung pwede kong i-share po ngayon. Marami po ito, napakahaba, but alam ko po na marami po tayong natutunan, and alam ko po na marami din po kayong i-share dahil sa pag-i-evangelize, na yung pag-i-evangelize
po natin, it is incarnational at ano pa yung pangalawa, it is earthward evangelism. Magiging dito tayo sa mundong mag-i-evangelize, hindi sa langit. Ang pag-i-evangelize po natin ay para makapunta po tayo sa langit at hindi lang po doon, kundi iparanas po natin na talagang maranasan po nila may kasamang pagtuturo at pangangaral po yan. At number 3, it is about lordship, yung talagang may pagbabago po sa kanila at mag-focus po sila sa gawain ng Panginoon. Amen? So we cannot be disciple of God o kung hindi po tayo nag-surrender, hindi po natin gini-give up lahat yung makamundong gawain po natin dito sa mundong ito. Amen? Kaya praise the Lord. So amen. Praise the Lord. So hindi lang po tayo nag-share ng gospel na tanggapin si Jesus Christ, kundi let us continue na sabihin na ang Panginoon ay loving but He wants us to be holy because our Lord Jesus Christ is holy. Kaya kailangan na emphasize talaga ang lordship ng Panginoon, hindi yung we share about grace also, but not about judgment. Amen? Nag-share tayo ng biyaya para hindi po masana yung mga tagapakinig ng salita ng Panginoon na mabiyaya ang Panginoon, kundi totoo naman po yun, pero dahil sa ganong mga paraan is nasasanay na po tayo. Kaya kung nag-share din po tayo ng grace ng Panginoon, nag-share din po tayo ng judgment ng Panginoon. So sabi niya dito na amen. So we share the love of God but not the holiness. Amen. So sabi niya dito, sometimes we share the love of God but hindi po tayo nag-share ng holiness ng Panginoon. Kaya sometimes na-abuse yung grace at pagmamahal ng Panginoon. So grace is not permission to be seen but have power to obey the Lord. Amen. Yung grace, yung biyaya ng Panginoon, it has power to obey the Lord. Amen. So it has power that we can proclaim and declare the goodness of the Lord. Amen. So hindi lang tayo nagsasabi na si Jesus Christ ay Panginoon at kapagligtas, kundi ito ay mangyayari sa ating buhay. And yung result po niyan is we represent Jesus Christ as our Lord and Savior. Amen? Tayo po ay nagiging ambassador, tayo po ay nagiging witness na ang ating Panginoong Hesukristo ay talagang totoo na siya yung naghahari sa ating buhay through the power of the Holy Spirit. Amen? Kaya may kakayahan na po tayo na mag-evangelize, na mag-proclaim sa salita ng Panginoon dahil naranasan po natin yung kabutihan ng Panginoon. Amen po ba? Hallelujah, praise the Lord. So yun labang po yung pag-share ko about evangelism. So I hope na may natutunan po tayo and I hope na marami po kayong maidadagdag. Amen. So tayo po ay manalangin. Ay, ito pa. Hallelujah. Yung ano ko po pala, yung conclusion, ito po yung isang vision po natin dahil sa pag-i-evangelize po natin is yung a lot of people will bow down. Ito po yung Philippians 2 verse 10 to 11 that sabi niya that at the name of Jesus every knee shall bow, of those in heaven and of those on earth and of those under the earth, and that every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord to the glory of the God the Father. Amen. Kaya yon, ito po yung isa sa dahilan kung bakit tayo nag-i-evangelize, that every tongue will confess that the Lord is Lord and every knee will bow down to worship our Lord. Even so, grabe ang Panginoon. Kaya ang target natin if we evangelize, hindi lang kaluluwa, kundi lahat. All part of their body, kaluluwa, isip, puso ng tao, not just going to heaven, but also surrendering their life to Jesus. Amen? So, kaya hope this coming,
Ito na po. Amen. So hope this coming this week. Amen. Marami na po tayo because we know how to evangelize. Praise the Lord. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. So let us pray. Hallelujah. Father in heaven, holy be your name. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, sa salitan mo na pinagkaloob mo po sa amin. Na tunay, O Lord, na tinuturuan mo po kami ugad para magpatuloy na ibahagi ang inyong kabutihan, yung gospel nga po, O Lord, na Lord, dalangin po namin yung mga nasisharean po namin ng inyong salita. Ikaw po, O Lord, ang kumilos, patuloy na kumilos sa buhay po namin at sa buhay ng mga nasisharean po namin na tunay na iparanas mo din po, Lord, yung ipinaranas mo po sa amin na binigyan mo po kami ng buhay na walang hanggan in the almighty name of Jesus. At hindi lang po namin ito, at hindi lang kami lang ang makakaranas na nito, kundi yung mga kasama din po namin na hindi pa po nakakakilala sa iyo in the almighty name of Jesus, dahil gusto mo din po, Lord, na lahat po kami, O God, ay makakilala, lahat po kami, O Lord, ay makipag-isa sa iyo na hindi po kami mapahamak sa buhay na paghihirap, kundi gusto mo lahat po kami, O Lord, ay magkaroon ng buhay na walang hanggan in the almighty name of Jesus. Kaya Lord, patuloy na ikaw po, O Lord, ang kumilos, na gamitin mo po kami to share your gospel, that we become more ambassador, that we witness the goodness na ipinagkaloob mo po sa amin. And so be it, Father, na Lord, ikaw nga po ang kumikilos, ikaw po, O Lord, ang nagpapalago ng mga salita mo na aming binabahagi. And let it be, Father, that each of one use us mightily to evangelize other people, especially, O Lord, kung saan po kami naroroon, and especially, O God, yung mga kapatid po namin, yung mga kapatid po, yung mga kaibigan po namin, and even, O God, yung mga nangangailangan ng salita mo sa social media, O God, we pray na ikaw po, O Lord, ang magbigay ng humble heart po nila, surrendering heart po nila, so that they will come to join with us to glorify you as our Lord and Savior and the almighty name of Jesus. Kaya maraming salamat. Let it be that you are the God and you are the Lord into our life in the almighty name of Jesus. So maraming salamat. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So ayan, praise the Lord. Nandito na po si Sister Mary Joy, si Sister Marife. Praise the Lord. Welcome po, even Sister Novia. Amen. So praise the Lord sa buhay ng bawat isa. At ayan, may oras pa po tayo, 30 minutes. So any clarification, additional and insight sa ating mga natutunan sa oras na ito. Amen. So yan, Amen. praise the Lord. Praise Jesus. Amen. Ayan ako. Amen. Praise Jesus sa buhay mo, Sister Eds. When we talk about evangelism, talagang sinanay po tayo dyan. Dalaga pa ako noon. Our pastors trained well us sa pag-evangelize, And then, Amen. iba't ibang klase ng strategy sa pag-evangelize. Kasi isa iyan sa isa iyan sa fivefold ministry. 'Di ba? Pastor, teacher, evangelist, prophet, and apostle. So, kailangan talaga ang isang body of Christ ay meron limang fivefold ministries na nakatalaga o talagang ginagamit. So, as an evangelist, and we are all evangelists, yan ang narinig ko kay Brother Reggie, hindi ko makakalimutan yon. Sabi niya, Mami, Amen. hindi yes po. Sabi niya sa akin, Mami, lahat tayo evangelist, tandaan mo yan. We are all evangelists, those who are believers in Christ, kasi we have our own family, and our family is our first mission. Our family is the first mission to evangelize. And then, di ba yung Jerusalem natin yon, and then Jerusalem, and then Samaria in Judea. Yung mga kapitbahay, and Samaria, buong mundo na. Tulad ng SFC, ito, SOCMED, social media. Samaria na yan, kasi buong mundo na. Kasi yung Judea, tama ba yun? Judea. Yung kapitbahay, mga natin sa lipunan, community. Ayun.
So, ako meron akong inihahanda ngayon na i-evangelize isang family this coming September. And then I'm praying that and, I do believe kasi ako 'pag ginagamit ako ng Lord, pag ginamit tayo ng Lord sa pag-e-evangelize, asahan natin we have to consolidate. Ang pinakamahirap po 'yun yung consolidation. Pinag-aaralan po natin 'yan kay Reverend Herbert every Wednesday. Ngayon papasok uli ako sa ano, so masarap pong mag-ano, after evangelizing, consolidation, follow-up. Follow-up muna, follow-up then consolidation. So, ayun, ang sarap lang po kasi kailangan natin 'yan. Kailangan ng pastor, ng mga evangelist sa church. Glory to God. Sa buhay mo, Sir Edge, nakaka-bless ano, na-bless ako sa pag-aano Yes. mo. Kaya 'pag ako